May 60 na ang bilang ng mga residenteng lolo at lola dito sa Bahay Pag-ibig. Kasama na dito si Lola Guada. Maayos silang namumuhay rito, maliban lamang kapag inaatake ng sumpong ang ilan sa kanila. Sige, ang daldal mo may mga bisita eh. Magpigil ka. Pakinggan mo yung mga bisita. Hindi ka dakdak ng dakdak. That's how sensitive they are. Kanya-kanya sa batang-bawa na si Lola na yan. Wala naman sinasabi. Walang sinasabi. Kung normal ka. Ako, 75 May na. mga bisita tayo, nakakaya. 77 years. Gusto mo yung ugali mo. Kaya ngayon Masyado iintindihin yung kasabihan na bumabalik sa pagkabata. Totoo po yun kasi dito, para silang mga kinder. Na inaano mo sila, yung talagang nag-i-interview ka talagang hindi po pwedeng walang makikinig sa mga problema. Meron kami doon na isang matanda na uwi na daw Sa siya. paglibot namin sa Bahay Pag-ibig, nakilala namin ang ilan sa mga lolo at lolang nagbibigay kulay sa mundo ni na Father Dan at lahat ng volunteer staff nito. Durog lahat. Ako pa kayang hindi madurog. Si Lola Linda alias Lola Putol, siya naman ang pinaka-aktibo sa lahat dahil sa kanyang kadaldalan at pagiging gala. Ito po si Lola Tess. Tess? May pagkasiga din daw ito at mapagbiro pa. Kilala mo na. Huwag na kong pakikilala. Si Apo Binay. Si Apo Sayo. Magnanakaw, huwag nila pakikilala. Biktima ng hit and run si Lola Linda, kaya tinawag niya ang kanyang sarili at ng ilan sa kanilang mga kasama na Lola Putol. Durog lahat. Ako pa kayang hindi madurog. Ano ba ibig sabihin yan? SSS, Sputnik, tapos yung asawa ko, yung mga barkada ko. Ilan anak mo? Ito lang. Nag-iisa lang yan. 10 taong kaming hindi nagkita nito. Nung 8 taon na mula nang maaksidente si Lola Linda at dalhin ng DSWD dito sa Bahay Pag-ibig. yun, nakita niya ako sa TV, yun. Kaya sila nakarating dito. Kamakailan lamang sila nagkita ng anak. Wala kasing ideya ito kung ano ang nangyari sa ina. Parang hindi ka nalulungkot ah. Siyempre, kasi alam mo dito, pag yung sinama mo yung problema mo sa buhay, hindi ka matatahimik. Madadali ang buhay mo. Ngayon, kung lagi kang nakatawa, no problem. Ano naman ang poproblemahin mo? Sagana ka sa pagkain, sagana ka sa gamot. Eh kung kunin ka na anak mo, Hindi pa pwede dahil walang trabahong maigi yung manugang ko. magiging pabigat ka lang. Pabigat lang ako, isipin mo, ang gamot ko, 5 klase. Ang maintenance lang yun, ha? Pero pa yung... Dito na ako naging diabetic. Ito naman si Lolo Jose. 68 anyos na pero malakas pa rin. Wala siyang naging pamilya. 12 taon na siya dito sa Bahay Pag-ibig. Ang tunog ng bell na nakakabit sa baston ni Lolo Jose ang nagsisilbing senyales para kay Lola Tess. Oras na para lumabas siya ng kwarto at makipagtipan kay Lolo Jose. Yan, dito. Halika ko. Dito. Ha? Tawag mo ako? Hindi, mayroon tayong conference na po. Ikaw ba yung nakapanuklay ka na? Nalamot ka naman, nakapundak. O, anong problema? Mamaya daw, mayroon tayong masarap na pagkain. Kaya, dahan-dahan sa pagkain. Si Jay ho sa Eyewitness. Alam mo, nandito Mukhang kayo ang love team dito ah. Nandito pala si Jay Elagan ah. Patay na ho yun, tay. Si Ha? Jay Tarok ho. Buhayan natin.
Matagal na ho ba kayo magjowa? Ha? Matagal na kayo magjowa? Matagal-tagal na rin. Hindi na mabilang ngayong taon eh. Ganun. Ayon kay Lolo Jose, nagka-developan sila ni Lola Tess dahil sa batuhang ito. Dito raw sila araw-araw na nagkukwentuhan hanggang natukso na sila ng mga bisita at staff ng Bahay Pag-ibig. Tay, anong nagustuhan nyo kay Lola Tess? Alhana talaga, yan ang sa amin. Ang pagmamahal ay hindi sukat akalain ko saan dumarating sa pusoan kahit wala kayong paningin. Parang naramdaman nyo na lang na, si Lola Tess ang gusto ko. Nauna yan dito dumating eh. May pinto niyan dyan eh. Papunta ko rito siya, papunta doon sa doon. Nabangga ako siya eh. Kako, sorry ah. Kako, sino ka? Kako, namamasyal. Kako, namamasyal ka sa ako ka, binangga mo. Hindi, wala akong paningin. Hindi pala niya. Ako rin wala rin. Nagkabanggaan na kayo? Nagkabanggaan kami doon. Doon kami nagbangga kasi may pasyalan. Sa bahay. Ang mga ganitong eksena ang pumapawi sa pagod ng mga staff sa Bahay Pag-ibig dahil hindi nila inakala na magtatagpo ang damdamin ng dalawang bulag na matanda sa isang paligid na tila dead end na. Yung ibang mga lolo-lola natin dito na ho binabawian ng buhay. Opo. May mga ilan ho tayong lolo-lola na ganun ho ang Hindi na ho natin mabilang kasi sa loob ho po ng 23 taon, marami na po tayong binawian ng buhay ng mga lolo at lola. How do we prepare them? We really prepare them for this, especially through our daily celebration of the Holy Eucharist. Most of them do not fear the reality of death because we were able to prepare them to accept this reality. Sa katunayan, nasa gilid lamang ng bakuran ang mga kabaong na ito. Galing ang mga ito sa donasyon. Habang tumatanda raw ang tao, may mga bagay na nagpapaalaala sa kanya na may hangganan din ang buhay. Dito sa Bahay Pag-ibig, ito ang araw-araw na kinakaharap ng mga lola at lola dito. Matagal na ang mga ito, yung mga nagpa-cremate. So, hindi na talaga namin ginagamit ito. Yung ginagamit namin, yung plywood lang. Pinakita ba sa inyo? Ang mga bagong kabaong na ito nayari sa plywood, ang pinapagamit ni na Father Dan sa namayapang matanda para mabigyan sila ng disenteng burol. Ngunit hindi raw maiwasang gawing katatawanan ang mga lumang kabaong na nakahilera. Minsan nga sila pa nagre-request, sa akin yung gray, tapos sa akin yung puti. Pag minsan, mamili ka na kung ano yung gusto mo doon, sa akin, reserva mo yung puti, sa akin yung ano. Parang hindi na, kumbaga normal na lang po sa nila, para hindi naman na po sila takot. Ito, may ano dito, may yero, baka masugat, may dito gwardiya. At si Lolo Jose, kapag may pagkakataon, pumupunta sa mga kabaong. Huwag mo akong dudukutin. Ayaw ko pa. Magagalit sa akin si San Pedro, masadap, ba't ka nagmamadali? Daming wheelchair dyan. Ito. Hindi kaila sa bawat lolo at lola ang kanilang kahantungan. Kaya't sinisigurado ng Bahay Pag-ibig na ihanda sila at maging komportable ang nalalabi nilang buhay. Lalo na sa mga baguhang pasok tulad ni na Lola Guada.